Tayo po tayo lahat. Pag-ibuksan ko yung mga Bible po natin sa aklat po ni Juan, John. Babasahin po natin yung chapter 8, verses 31 to 32. John chapter 8, verses 31 to 32. Babasahin ko po dito sa Pinay version. Sabi po dito, sinabi ni Jesus sa mga naniwala sa Kanya, kung sinusunod niyo ang mga teachings ko, mga disciples ko talaga kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Sa NIV ang sabi, to the Jews who have believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sapagkat Ikaw ay Diyos na walang katulad at Diyos na puno ng pag-ibig. Salamat sa pagtagpo mo sa aming kinalalagyan. Salamat sa pagkakataon na hinanap mo kami, tinawag mo kami upang mapasama sa inyong kawan. Kaya sa mga oras na ito, linisin mo po kami, tanggalin mo ang anumang bahagi ng aming pagkatao na hindi nabibigay ng kapulihan sa inyo. Buksan mo ang aming mga puso't tainga upang malaya namin marinig ang iyong mga tinig, ang iyong mga salita na siyang nagdudugtong at nagbibigay ng buhay at kapayapaan ng aming kalooban. Dalangin namin na sa mga oras na ito, makita ka namin bilang liwanag. Sa pamamagitan ng liwanag na ito ay makalaya kami sa anumang kalmihan, anumang kasalanan, anumang gawain na hindi katanggap-tanggap sa inyo. Kaya nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Ngayon pa lang, itago mo kami sa inyong harapan. Ikaw ang kumilos, ikaw ang mangusap sa bawat isang dito. At mangyari na lahat ng aming maririnig ay magsilbing parte ng aming buhay, magsilbing pagkatao po namin. Everything ng lahat na ito, nais po namin pasalamatan ngayon pa lamang sa katagumpayan ng iyong gawain. Lahat ng gagawin mo, Panginoon, ay mangyari magbigay ng pagpupulit, kalugulan sa inyong harapan. Nagpapasalamat kami, Ama, ito ang aming salamat dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pwede na po tayo po. So bilang pagpapatuloy po sa ating series on my favorite light verse. Hindi ko po ito mga favorite light verse. So, yung series po na ito ay patungkol dun sa mga common verses sa Bible na madalas i-quote. Quote natin, o panghawakan natin, but it is better na maunawaan natin ano yung context nitong mga verses po na ito, nitong mga salita na ito. Nang sa ganon, magamit natin ng tama. Okay? Nang sa ganon, yung faith natin hindi siya masayang. Okay? Ang faith, kailangan ng isang matibay na pundasyon, yung katotohanan. Kung natatandaan niyo po yung emuna, which means faith, yung root word po nun yung aman, o yung salitang amen. Sabihin, yung tinutuntungan ng pananampalataya dapat matibay siya. Should be truth. Kasi ang truth, wala siyang ibang version, hindi siya nagbabago. Kaya very important that when we take a verse o a scripture at pinanghawakan natin, dapat nauunawaan natin. Nang sa ganon, hindi natin i-call out si God sa isang pangako na hindi naman niya pinangako pala. O hingin sa Panginoon ng isang bagay na hindi naman pala yun yung meaning na intended niya. So, as a Bible-believing and Bible-living church, nararapat lang po na aralin natin yung mga verses na to. And for so many weeks, inaaral naman po natin siya. Sa linggong ito ay aralin po natin yung John chapter 8, verse 32. Ang title po ng pag-aaralan natin ay And the truth will set you free. Sabihin nyo nga po, And the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Naririnig niyo po ba yung katagang ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo? Patalas na sa TV. Katotohanan magpapalaya.
In a way, kinakapture po nila yung thought. Okay. Because sino ba sa inyo ang gustong mamuhay sa kasinungalingan? Wala naman. Di po ba? Because we have natural tendencies dun sa tinatawag nating cravings. Naunawaan po ba yung salitang cravings? Naglalaway. Talagang natatakam. Okay. Anything na may kinalaman sa katotohanan, it is built in our nature na alamin kung ano yung totoo. Pag sinabing, uy, may sale na ganito. Okay. Maganda daw itong ganitong jacket. Uso daw ngayon tag-ulan. Bagay na bagay daw sa iyo. So ikaw naman, paniwalang-paniwala ka dun sa salita. But when the parcel came, dumating yung parcel, hindi siya nag-match dun sa expectation mo. Anong sasabihin mo? Di naman pala. Totoo. Tama ba? Because part of us, gusto natin, yung mga bagay na hinahangat natin, okay, mag-match siya dun sa tinatawag na expectation. Yun yung isang halimbawa that we crave for truth. Another, in terms of direction, paano ba pupunta ng Tagaytay? Assuming hindi ka pa nakapunta sa Tagaytay o hindi ka pa nakapag-drive papunta ng Tagaytay, tapos walang signages. Sa tingin mo, paano ka pupunta doon? Siyempre, magtatanong ka. Halimbawa, tinanong mo, tricycle driver. Dumiretso ka. Pagdating sa unang kanto, kumaliwa. Pagdating mo sa ikalawang kanto, pagkaliwa mo, kumanan ka naman. Pag nakita mo yung tindahan ni Aling Nena, magtanong ka kasi hindi ko na alam. Okay? So, we rely so much on the inputs ng mga nasa paligid natin. Why? Dahil may hinahangat tayong destination. At dahil yung destination na yon ay hindi natin alam paano puntahan, very important na may nag-guide sa atin. And we rely so much doon sa sinasabi nila that we hope yun po yung katotohanan. Another craving. Bakit gusto po natin ng truth? Dahil tayo po ay matatakotin. Sabihin nyo nga po, ako po ay isang matatakotin. Talagang sinabi, no? Huwag niyo i-confess ang isang bagay na hindi maganda. Tinatest ko. Pinonfess niyo naman talaga. Pero naturally, nangyayari po sa atin. May mga bagay na natatakot tayo. Example, nawalan ka ng work. Anong kinatatakot mo? Paano na ang bukas? Paano na ang... Di po ba? Kaya gusto nating pumunta sa hinaharap, malaman kung ano yung hinaharap, nang sa ganun, given that information on truth, on what will happen tomorrow, okay, feeling natin, we are equipped kung paano tayo mamumuhay ngayon. Tama po? Cravings talaga natin yun. Kung alam po natin na yung papasukan nating trabaho, eventually, yun yung kasisira ng family natin. Sa tingin niyo po ba, papasukan niyo yung trabaho yun? I think not. Kaya sinabi ng Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Sapat po yung liwanag na binibigay ng Diyos para lakarin natin yung bawat araw. Kasi pag pinakita niya yung buong daan, marami sa ating magbaback out. Because, in reality, even though we crave for truth, minsan ayaw natin yung katotohanan. Sino sa inyo may nararamdaman ka sa katawan? Tapos sabi ng anak mo o ng asawa mo, pa-check up ka na. Ayaw mo, bakit? Takot kang malaman ang katotohanan. Na-anxiety ka, naku po, pag nagpa-check up ako, lumitaw ang ganitong findings. Lagot na. Tama po? But beside that, minsan, yun yung bagay na kailangan natin para mawala po yung anxiety natin. Ano ba talagang ginagawa nito? Kailangan kong malaman. Okay? Unless malaman natin kung ano yung totoo, hindi nawawala yung mga alalahanin po natin. That's why we crave for truth. We crave for understanding. Ang tagal na pala natin. Naalala niyo po yung story, napanood ko lang yun sa YouTube eh. Yung nanay, pag nagbe-bake siya ng ham, kung nagluluto siya ng ham, yung bloke ng ham, yung pabilog, ay oblong po ba yun? Hinahati niya sa gitna. Tapos nung tinanong siya ng apo niya, Lola, bakit hinahati niyo yung ham pag nagluluto kayo o pag ino-oven niyo?
Yung kasi yung tinuro na ni Lola, Lola mo din. Kumbaga yung, ano po yung Lola sa tuhod? Tuhod na po ba yun? Nung tinanong naman niya yung Lola niya sa tuhod, tama po ba sinasabi ko? Ang sabi naman niya, yun naman yung tinuro sa akin ng Lola mo sa talampakan. Okay. So, nagkataon, buhay pa yung Lola sa talampakan. Lola, bakit niyo po hinahati yung ham pag niluluto o inuumin? Ganun ba? Apo, wala kasi kaming malaking oven dati. So, paano magkasya, hinahati ko. Doon lang po niya nalaman yung katotohanan. Minsan, marami tayong ginagawa sa buhay that it was passed on believing yun yung truth. Pero dadating ka minsan sa point that you will ask questions. And until those questions are answered, hindi ka pumapapalagay. It is a natural craving na dapat, in the moment, at the present, alam mo kung ano yung nangyayari. Cravings natin yun. Natatakot kayo na FOMO. Naintindihan niyo po ba yung FOMO? Kaya pag may chismis, gusto niyo marinig yun. Tama? Kasi dapat hindi kayo napapag-iwanan. Dapat kung ano yung mga latest trending, sabihin natin, dapat nalalaman natin. Ganun natin kine-crave yung tinatawag natin na katotohanan. Okay? But sometimes, yung katotohanan, hindi na talaga yun yung kine-crave natin, but our comfort. Kaya nating isacrifice kung anong totoo, kaya nating magbulag-bulagan, kaya nating sabihin na, yes, alam ko, yan ang totoo, pero hindi yan ang aking gagawin. Why? Because it affects my security. It affects my control in life. May sarili akong meaning, may sarili akong decision. Hindi ako, even to sinabi ito ni ganyan, kahit nakapag-aral pa siya, kahit lingkod pa siya, may sarili akong meaning. Ito yung pinagdaanan ko sa buhay. Okay? Siya, binibase lang niya sa nabasa niya, ako na-experience ko. May sarili tayong meaning. And minsan, ayaw nating kumawala dun sa tinatawag po nating comfort zone. Okay, yung frame of mind natin na nagdidictate kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay. Sa example, isang kriminal, nakapatay. Sa tingin niyo po, ano po yung frame of mind na meron siya? Talaga bang mamamatay tao siya? Kailangan tignan mo, ano ba yung lenses na meron siya? Ano ba yung katotohanan na pinaniniwalaan niya? Then, right there and then, doon mo lang maintindihan bakit niya ginawa yung mga bagay-bagay. Napaka-importante po sa atin na malaman ang totoo. But sometimes, yung katotohanan, siniset aside natin pag maaapektuhan na yung comfort zone po natin. And ito pong mga binabanggit natin about truth, sometimes ginagamit po natin yung mga ganong pananaw, ganong mga meaning, ganong mga definition when we use the term, when we use the scripture in John 8:32. Okay? Iniisip natin na yung John 8:32 pertains dun sa mga katotohanan na pinaniniwalaan lang natin. Na as if, yun talaga yung totoo. Hayaan mo na, pagsubok lang yan sa buhay, malalampasan mo yan. Eventually, malalaman mo din kung anong katotohanan yan. At yung katotohanan na yun, na magbibigay sa'yo ng bagong buhay at magpapalaya sa'yo. Tama po? Na-i-stuck tayo dun sa tinatawag na that will set you free. Mali po ba yung statement na yun? No. But when we quote John 8:32, as if it is a complete statement yung the truth will set you free, ang unang question dyan, anong katotohanan ba ang sinasabi mo? Okay? When we neglect the previous and succeeding verses, hindi natin makapture o hindi natin maintindihan ano ba yung pinag-uusapang katotohanan dito. So kapag kinote mo lang siya, the truth will set you free. Sige, pag nalaman mo tong verse na to, na sinave ka ni Jesus Christ, mapapalaya ka. It is still incomplete. Sa context nitong John 8, mauunawaan natin anong ibig sabihin ng katotohanan at ano yung inihingi sa atin ng katotohanan. Kasi hindi siya pwedeng factual knowledge lang. Hindi lang sapat na alam mo kung ano yung
verse o kabisado mo. O kung sino yung nagsabi nun. Tanong ko po sa inyo, sa mga damit na suot ng mga WCM, yung mga naka-red po ngayon, may logo po sa likod. Naintindihan niyo po ba yung logo? Anong ibig sabihin ng logo na yan? May segue, no? Sa susunod natin t-shirt, hopefully, makita po natin yung meaning po yan. And hindi po sapat na makita niya, ayun pala yung meaning nun. Pag hindi niyo po isinabuhay yung meaning niyan, it is just plain and simple logo. Wala siyang halaga. Pero kapag isinabuhay mo yung essence ng sinasabi po ng logo, yung palang ibig sabihin ng WCM. At masasabi mo, WCM, part ako ng WCM family. When you understand yung meaning, in the same manner, pag yung truth mo, hindi mo naunawaan yung meaning at hindi mo siya naisa sa buhay, nami-misquote mo itong ibig sabihin ng John 8:32. Number 2, pag ang John 8:32 ay kino-quote mo based sa kung ano yung pinaniniwalaan mo lang na totoo. Okay. You are taking it out of context. Minsan, sa setting pa ng grupo, kahit na po, sabihin natin church po tayo at nagkasundo tayo na paniwalaan ng isang bagay na ganito as something that is true, pero contrary, o taliwas po siya sa sinasabi ng Bible, false pa din yun. Pero sometimes, pag sinabi sa'yo, hindi, tanggapin mo na yan, yun yung totoo eh. Kahit sino tanungin mo, yan din ang sasabihin nila sa'yo. It is as if yun yung totoo. Hindi po yun yung truth na tinutukoy dito sa John 8:32. Kaya huwag niyong gagamitin itong verse na to for that purpose. Okay? Hindi yun yung context. And John 8:32, kapag ginamit mo siya, nang sa ganun yung comfort mo, maprotektahan mo. Okay? It is not knowing truth anymore. Okay. Minsan, actually kadalasan ng mga sinaunang, di ba yung mga church, ewan ko, until now yata, kung may nagdi-debate pa. But even before, uso po yung mga churches nagdidebatihan, anong totoo, anong tamang doktrina. Hindi po yun may iwasan. Okay? Kasi may kanya-kanya pong pinoprotektahan. But what is truth? Okay. Kung ang truth na pinoprotektahan mo hindi na yung totoo, o yung katotohanan na sinasabi sa context na to, o yung tinutukoy ni Jesus Christ dito, then it is your personal truth. Or it is the truth of the truth na pinabibilangan. So, hindi na truth ang hinahanap mo, comfort na. Okay? So, pag ganong mga konteksto ng paggamit itong John 8:32, yung basis mo, ng paggamit mo ng verse na to, sa pag-quote mo sa kanya, paglalagay mo sa t-shirt, o pag-share mo sa iba, okay, na may misquote mo to, na-abuse mo, at nagagamit mo sa mali. So, paano po natin mauunawaan itong John 8:32? Alam niyo po, bakit naigogaw? Mahaba po kasi ito. Pero sa totoo po, hirap na hirap ako na paiksiin siya. Kasi itong John 8, siguro kahit 4 o 5 preaching, pwede siyang gawing topic. Okay po? Pero tinry ko po siyang paiksiin para maunawaan natin itong John 8:32. Yung John 8, nagsimula po siya doon sa time na kung saan galing sa Mount of Olives, si Jesus Christ pumunta siya sa templo. Okay? Nung nasa templo siya, syempre nagtuturo po siya. At yun naman yung time na dumating yung mga religious leaders, Pharisees, scribes, hila-hila nila itong babaeng nahuli sa pangangalo niya. Tapos nag-set sila ng question kay Jesus. Teacher, itong babaeng to ay nahuli sa pangangalo niya. Anong ipapataw nating parusa sa kanya? Dapat ba natin siyang batuin hanggang mamatay? Yun lang po yung question. Kung ikaw si Jesus, paano ka sasagot? Pag sinabi mong
batuhin nyo o huwag nyo batuhin, ibig sabihin, ikaw ay sumusuway sa batas ni Moses. Kasi part ng Old Testament law na yung mga nahuli sa pangangalan niya, they must be put to death by stones. Okay. So pag ganun, anong ibig sabihin po nun? Pag sumusuway siya kay Moses, hindi talaga siya galing sa Diyos. Kasi hindi sasalungatin ng Panginoon ang sarili niya batas o salita. Eh pag sinabi naman niyang, sige, batuhin niyo siya. Therefore, sumusunod siya kay Moses, pero may problema. Sino ang naghahari that time? Romano. So, yung mga Hudyo, wala silang karapatan na kumitil ng buhay. Natatandaan niyo yung story ni Jesus? Kahit na meron na silang charges kay Jesus, hindi nila magawang kitlin ng buhay ni Jesus. Kailangan nilang dalhin sa Roman government para yung Roman government ang magpataw ng parusang kamatayan. So pag sinabi ni Jesus, sige, batuhin nyo. Even though he satisfies Moses' law, kakalabanin niya ngayon ng Roman government at may hawak na silang matibay na ebidensya na pwede nilang gamitin against Jesus para mapapatay siya. Okay. So si Jesus Christ ay nasa isang dilema. So paano niya sinagot? Lumuhod siya, sumulat sa ground. Ang sabi, sino man sa inyo ang walang kasalanan ang unang bumato? Eventually, long story short, nagsialisan po yan at natira si Jesus Christ at yung sinner o yung adulterous woman. Okay? So sa setting na to, pinapakita kung ano yung nangyayari. Jesus Christ is preaching, He's telling about the kingdom, He's telling about who the Father is, kasi yun yung message na dala-dala po niya. Ipinapakilala niya kung sino ang Diyos Ama, ipinapakilala niya kung bakit siya nandoon. To seek and save that which was lost, yung kaharian po ng Panginoon. Pero itong mga religious leaders, na dapat sana sila yung maglilid sa mga tao pabalik sa Diyos, sila po yung nasa simpo na ito na gumagawa ng mga bagay na taliwas sa gusto ng Panginoon. Sila po yung gustong pumatay. Okay? Bakit po nila ginagawa yan? Because their frame of mind, hindi siya maayos. Nauna nga po yung sinabi ko kanina na example about the killer. Sa tingin niyo po ba kung tama yung frame of mind ng isang mamamatay tao, papatay siya ng tao? Kung ang frame of mind niya same ng kalooban ng Panginoon, sa tingin niyo po ba papatay siya ng tao? No. So dito sa setting na to, pinapakita niya ano yung mga susunod pang mangyayari. Itong mga religious leaders, dumating sila not to know the truth. Dumating po sila with the single motive, and that is to trap Jesus Christ. Nang sa ganon, maalis siya sa equation. Kasi dumadami na ang followers ni Jesus. So si Jesus Christ, makikita natin yung setting na pinag-uusapan natin para maunawaan mo yung John 8:32. Very important na balikan mo itong John 8:12. Okay? Kasi dito sa John 8:12, ito yung overall context na kinabibilangan ng John 8:32. Para maunawaan mo kung ano yung mga susunod na mangyayari at bakit sinabi yung mga bawat kataga doon, kailangan maunawaan mo yung statement na sinabi ni Jesus. In John 8:12, ang sabi niya, I am the light of the world. Okay? Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ano po yung statement na sinasabi ni Jesus Christ? Una-una yung salitang I am. Yung salitang I am pa lang, sinasabi niya, ako ang Diyos. Okay, kung natatandaan niyo yung Exodus event when the Lord showed Himself to Moses, pupunta ako doon, Panginoon. Sino ang sasabihin kung nagpadala sa akin? Sabihin mo, ang nagpadala sa iyo ay si I am who I am.
pag narinig ng mga Hudyo yung salitang I am, naunawaan nila na yun ay salita patungkol kung sino ang Diyos. So for Jesus Christ to say, I am, okay? Tapos, kinote niya pa, ako ang liwanag ng sanlibutan. Masakit po yun sa pandinig ng mga religious leaders. Because as a religious leader, one of your role as a teacher is to shed light. Pag sinabing light, hindi lang po kaayusan ng buhay, but it is yung order itself. Okay? Pag sinabi mong darkness, it is disorder. Kasi Jesus Christ nandoon, kaharap itong mga tagapagdala dapat ng liwanag, pero sila mismo yung simbolo ng kadiliman. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, ako ay dumating nang sa ganun magkaroon ng liwanag ng sanlibutan. Okay? At sino mang maniniwala sa akin at sasama sa akin, okay, magkakaroon ng buhay na may katiwasayan. At kung sino man ang hindi lumakad kasama ko, mamumuhay sila sa kaguluhan o pagdiliman. Naunawaan po? Ito po yung context na huwag niyong kakalimutan, okay, when you study John 8:32. So, dun sa statement na yon na sinabi ni Jesus Christ, I am the light of the world, iba-iba po yung nakikinig doon. Hindi lang po yung mga religious leaders. There are even people na talagang sa heart po nila, gusto nilang malaman kung ano yung totoo. Okay? Naunawaan natin, religious leaders dumating with the adulterous woman. Ang role nila, hindi pakinggan si Jesus Christ to look the truth. It is to set a trap to kill Him. They want to reject the light because anything na lumalabas kay Jesus, hindi yun salita ng Panginoon at hindi yun, in a way, aligned dun sa mga frame of mind nila o paniniwala po nila. Ibig sabihin, may may mindset na po itong mga religious leaders that time na anything na ipasok mo, wala na po talagang paglalagyan. Ano nga po? Sa isang taong ayaw kang paniwalaan, kahit ano pang haba ng justification mo, proof na ipakita mo, wala na talagang paglalagyan. Parang basong puno. Tama? Kahit ano pang ilagay mo yun dyan, kapag puno na yan, hindi mo na yan malalagyan. It is as if, okay, sagad na. So para malagyan mo yan, kailangan tanggalin mo yung maling paniniwala. But these religious leaders, wala silang kakayahan na i-accept yung truth. And yun yung maunawaan natin later, why? But those people na nandoon, talagang nakikinig kay Jesus Christ, talagang nandoon to seek, ano ba talaga ang totoo? Pinakikinggan nilang maigi yung mga salita ni Jesus Christ. And malalaman natin sa story, sa mga stories na susunod, pag-aaralan po natin ngayon, yung mga nagre-reject sa liwanag, nire-reject nila yung katotohanan. But those who accept Jesus, who He is, and His Word, sila po yung nabigyan po ng kalayaan at ng kaliwanagan sa buhay. Okay? Same message, different responses. Why? Magkaiba po sila ng heart. Yung isa gustong malaman ang talagang kung anong totoo, yung isa gusto niya lang protektahan yung tinatawag niyang comfort zone. Ano naman na po? Yung contrast. Pag-aralan po muna natin yung una, yung mga nagre-reject sa katotohanan. Next. Ito pong mga nagre-reject sa liwanag, who is Jesus Christ, hindi sila interesado kung ano yung totoo. Kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Jesus Christ o hindi. Hindi sila katulad ng Bereans. Nang si Paul ay nag-preach ng message about the scripture, yung mga Berean, kinuha nila yung mga scripture nila, hinanap nila. Totoo ba itong sinasabi ni Paul? Ang intention nila, yung ba sinasabi niya totoo? Yung goal nila, tama yung heart nila. Pero itong mga to, hindi. Nandun sila hindi para makinig. They are there to protect their comfort zone. At yung threat sa comfort zone nila, si Jesus. So ano gagawin nila? Kailangan maalis natin to sa path natin. Okay? So sa ano pamamaraan?
sinimulan na doon sa trap, di ba? Doon sa adulterous woman. Hindi sila nagtagumpay. Si Jesus Christ nasa temple treasury. Yung temple treasury, yun yung lugar na kung saan nag-o-offer ng offerings ang iba't ibang tao. Especially, kung tandaan niyo yung the widow, na binigay yung lahat ng barya niya sa may templo, yun po yung lugar kung nasan si Jesus sa story po na to. At napakaraming insults ang ibinato kay Jesus. In verse 19, diba, after niya magbigay ng testimony that I am the light of the world, sabi ng mga religious leaders, woo! Nag-claim ka ng isang bagay na wala namang magpapatunay. Diba, sa kanila po dapat at least may dalawang witness ka para mapatunayan mo na yung sinasabi mo ay totoo. Sabi ni Jesus, ako, tsaka yung tatay ko, kami dalawang witness. I will testify for myself and my Father will testify for me. Tanong nila, where is your Father? Nakaka-insulto po ba yun? Hindi naman, di ba? Sa culture nila, yes. In the Eastern culture, pag sinabi mo, sino ba tatay mo? It is an insult. Why? Dahil ang identity mo ay nakadikit kung sino yung tatay mo. Di ba ba? Wala silang apelido. Jesus, the son of Joseph, the carpenter. Di ba ba? Nakadikit ka sa tatay mo at kung ano yung ginagawa ng tatay mo. Nandun yung value nyo. Okay? Para sabihan ka na sino tatay mo, para kang sinasabihin na wala ka naman eh. Singaw ka naman eh. Okay, wala kang, kumbaga, wala kang link dun sa lineage pabalik sa ninuno mo. Di ba ba? Which is very important po sa kanila. Okay? Kalawa, will he kill himself? Sabi ni Jesus, I will go away, and where I will go, you cannot come. Ala! Magpapakamatay ba siya? Ang layo, di ba? Paano may intindihan yung statement na yun kung hindi mo nauunawaan yung paniniwala nila na yung mga nagsusuicide, paniniwala nila kasi sa Hades o sa impyerno, may iba't ibang level. Yung pinakamalayong level ay reserved para sa mga taong nagpakamatay. Okay. Ibig sabihin sa impyerno, may leveling pa. Kumbaga, kung ito ay level 1, medyo ito yung distansya mo kay Lord. Yung pinakamalalim na level na pinakamalayo sa Panginoon ay reserved para sa mga nagpakamatay. Sabi ng mga religious leaders, ano ba siya? Magsusuicide ba siya? It is as if they are saying, pupunta siya sa pinakamalayong part ng impyerno, which is hindi tayo doon, kaya hindi tayo makakapunta. Second insult. Third insult, saying, who are you? Nakikita niyo po yung mga statement na ginagamit nila. Paulit-ulit lang po yan. And even though Jesus Christ, ginajustify niya, sinasabi niya yung katotohanan patungkol dun sa mga tanong din po nila, hindi naman po nila tinatanggap yung sagot. In verse 41, ang sabi nga po doon, yung tinanong, kasi kinote ni Jesus Christ po doon, na sila po ay mga alipin. Nagdahilan po sila, hindi kami naging alipin, hindi naman. At the same time, kami ay nasa linya ni Abraham. Tama, natatandaan niyo po. So, ibig sabihin, may lineage kami. Alam namin kung sino tatay namin. Kami din ay sumasamba sa Diyos. Alam namin na ang Diyos ang tatay namin. We are not born of immorality. Bakit nila biglang sasabihin nyo, we are not born of immorality? Natatandaan niyo yung story about pagbubuntis ni Mary? Itinago po yun ni Joseph. Kasi malaking iskandalo po yun sa lipunan. Pwede ikamatay po yun ni Maria. Kaya, di ba, umalis sila sa lugar nila. Di ba? Until may panganak po si Jesus Christ. Alam niyo po ba yung bulong-bulungan na yon? Kasi kung ikaw ay matalino sa math, malalaman mo kung anong edad ng bata na to, malalaman mo kung kailan siya ginawa. At ginawa siya during the time na si Maria at si Joseph ay betrothed. Sabihin niyo nga po, betrothed.
Sila po ay pinag-isa pero bawal pang mag-sex. Natatandaan niyo po, sa betrothal period, it is a 1-year period, tinuturing na kayong kasal, pero bawal kayong magsiping. So may bulong-bulungan din. Even though it is not specifically stated, pag inaaral mo yung mga nag-aaral ng Bible, patungkol po dito, lumalabas yung ganang bulong-bulungan. May chismis sila. Itong si Jesus. Baka hindi talaga si Joseph ang tatay. Bunga siya ng, hindi ko sabihin yung word, medyo masakit. Bunga siya sa ng ibang tatay. Dahil sa maling naging kilos ni Maria. Masakit po yun. Para sabihan kang you are born of immorality. Pero sa atin pag binasa natin, wala lang. Di natin kasi nakikita yung motibo ng mga religious leaders. Okay? They are trying to expose Jesus to protect themselves. But they end up, sila po yung na-expose. Yung kadiliman at kabulukan ng kanilang mga pamumuhay. Ito na yung pinaka-harsh. Aren't we right in saying that you are a Samaritan? Ibig sabihin, hindi ka talaga pure blood. Okay? Samaritano ka. At the same time, demon-possessed. Sabi ni Jesus, kung demon-possessed ako, ma-honor ko ba yung tatay ko? Sa tingin mo ba, ang isang demon-possessed, i-honor niya ang Diyos? Sa tingin mo ba, kung ako ay demon-possessed, magagawa ko ba yung mga ipinapagawa niya sa akin? Salit na salungatin. Meron ba sa inyo na kayang i-prove na guilty ako ng kahit anong sin? Verse 48 po yata yun kasunod. If not, bakit hindi niyo ako mapaniwalaan? Kikita na po yung setting. Okay, magaling sa religious leaders. Pinag-aaralan natin to because, sabi nga po natin, yung frame of mind nila, yung paniniwala nila, yun yung nagdidikta kung paano sila mag-isip, paano sila magnasa, paano sila kumilos. Eventually, yun yung nagiging character nila. Kaya lumilitaw dito, sila yung parang kalaban ni Jesus. Pero sa point of view nila, sila yung bida. Ulan lang yan ni Paul. Nung pinapersecute niya yung mga Christians, kala niya gumagawa siya ng something para sa Diyos. Kaya nung kinagtagpo na talaga siya ng katotohanan, Jesus himself, why are you persecuting me, Paul? Who are you, Lord? Hindi sinabi ni Jesus, I am God. Ang sinabi niya, I am Jesus, whom you are persecuting. When face to face, na-encounter niya kung sino ang Panginoon. Ano po, yun nangyari. Doon pa lang nabago yung frame of mind. Kasi before, yung frame of mind niya yung nagdidikta ng galaw niya. Ganun din po dito sa religious leaders. Kaya napaka-importante kung ano yung pinaniniwalaan mong katotohanan kasi yung susundin ng buhay mo. Kahit nasabihin mong mali sa iba yan, pero ito yung totoo sa akin, it is you and me against the world. Mahal kita. Pero sabi ng magulang mo, Bible study group leader mo, nagbibigay sila ng input. Ganito yan, ganito yan, ganito. There's something na dapat tignan mo sa buhay ng partner mo. And yet, you neglect it. Bakit? Nag-decision ka kasi because of your thing. Ano yung totoo sa iyo? But is it the truth? Yun yung malaking tanong po dyan. Yun ba ang katotohanan? Those who rejects the light, rejects the truth, sila po ay na-expose. Sila po ay ginudge na ng Panginoon. Unang judgment. Kaya hindi nyo matanggap ang katotohanan dahil wala kayong tenga. Sabi mo sa katabi mo, may tenga po ako. Tengang handang makinig ng katotohanan niya. Tengang nagbibigay ng pagkakataon upang matutunan ko siyang mapaniwalaan. Kasi yung truth,
Kahit gaano yung katotoo, pag yung receiver ng katotohanan ay hindi capable mag-receive, wala po yung halaga. Imagine, may malaki kang TV. Pero yung TV na yun, kailangan mo ng antena. Tama? Kahit gaano kaganda ng TV, pag yung antena, sira. Anong magdi-display sa TV? Wala din. Ganun po yung tenga. Okay? Pangit pa yung signal dahil pangit yung pumapasok na signal? Hindi. It is just that yung pangsagap mo ng signal, may problema. Dito, marami, sabi natin, maraming nakikinig. May religious leaders, merong mga common people. Yung mga religious leaders dito na ginamit na halimbawa na nagre-reject ng light, wala silang pandinig. Yun yung problem nila. Kahit anong gawin nila, hindi nila yung masusol. Ano yung kayang bilhin sa palengke? Kayang ma-achieve pag nag-aral sila ng scripture sa school? Hindi. Sa tingin niyo ba maririnig niyo yung Diyos kung hindi niya kayo bibigyan ng tenga para marinig siya? Yun palang biyaya na nagaling sa Panginoon. Na alam niya na kung ikaw ay ready, tanggapin mo siya, binibigyan ka niya ng tenga para matanggap siya. Sabi ni Jesus, hindi niyo ba talaga ako maintindihan? Tatagalog na ako. Mag-i-English ba ako? Mag-Chinese ba ako? Why is my language not clear to you? Because you are not able to hear. Bakit? Kulang pa ba yung pinag-aaralan nila sa school kung saan sila nag-aaral? Religious leaders yan ha? At mga scribes ha? Nagsusulat ha? Ng scripture. Para sabihin mo, hindi nyo ba ako nauunawaan? Ano ba yung mga pinagsusulat nyo ng scripture? Ano ba yung mga pinag-aralan nyo sa school? Bakit hindi nyo ako kilala? Kasi kung kilala mo ang Panginoon, madidinig mo siya. Tama? My sheep hears my voice. I call unto them and they listen to me. Tama? Kung ikaw ay sa Panginoon, madidinig mo siya. Even in situations, nakikita mo paano siya kumikilos. Even nagbabasa ka ng scripture, nakikita mo kung ano yung heart niya. It is not just information na dumadaloy. Kasi pag information lang yan, di yan bumabaon sa heart minsan. Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Doon pa lang po, supalpal na po sila. Okay? Those who reject the light, hindi nila magawang matanggap ang liwanag, all because their unbelief, okay, yun po yung nagiging hadlang nila para sila po ay makalilig. Tatandaan mo, pag ayaw mong paniwalaan ng isang bagay, kahit ano pang listahan o kahit anong proof of truth na gamitin mo, hindi ka maniniwala. Pero pag ikaw ay paniwalain, madali ka. Kaya po sila gumagamit ng mga sikat na tao. Kasi feeling natin ng mga sikat na tao, totoo lagi sinasabi nila. Diba? Bakit tayo ganitong produkto ang binibili natin as compared sa ganito? Bakit sinasabi natin na kapag magla-lunch ka, kailangan uminom ka ng soft drinks? Dahil yung mga napapanood natin sa TV, it is as if yung ganong gawin, yung totoo na dapat gawin. Coke Zero. O itong ganitong brand ang bilhin mo. Subok mo na. Totoo. Okay. Ang brand mo yung simple lang na pabango. Tapos ang kinuha, napakasikat na artista. Di ba may ganon?
Sa tingin mo ba yung ganun kasikat na artista, yun yung gagamitin pabango? Yung pabango ng pang high school? Hindi. Pero ginagamit po nila yung estado ng tao na yun upang yung sabihin ng tao na yun na kung saan ang daming taong pinangahawakan yung salita ng taong yun, yun po yung paniniwala. Si Jesus ba dito hindi sikat kaya hindi siya mapaniwalaan? No. May sarili nilang na silang fame of mind. Kaya wala nang proof or any proof na pwedeng ibigay sa kanila para maniwala po sa kanila. Yun yung unang-unang wala po yung mga taong nagre-reject ng liwanag. Number 2, ito po yung masakit. Nakakatakot po nung binabasa. Sabi Jesus Christ, once more, Jesus said to them, I am going away. Ito yung masakit. You will look for me. Palis na ako, pero dadating yung araw, hahanapin niyo ako. And yet, you will die in your sin. Where I go, you cannot come. Ang sakit po nun pag inaarad mo po siya. Dahil ang sinasabi po dyan, nandito ako ngayon, no? Nagsishare ako ng liwanag. Nire-reject niyo ako. Pero dadating yung time. Hahanapin niyo ako, pero hindi niyo na ako matatagpuan. Because the day of grace have passed. Okay, ano pong kaibahan po ng taong namumuhay ngayon? May pagkakataon ka lumapit sa Diyos as compared kapag lumisan ka na sa mundo. The punishment is eternal death or eternal separation from the Lord. Anong kaibahan? Walang grace. Wala nang second chance. Natatandaan niyo po yung si Lazarus na nagugutom, tapos lumapit siya dun sa may gate ng mayaman na tao. The rich man, humingi siya ng tubig at ng pagkain, hindi siya binibigyan. So namatay itong si Lazarus. Tama ba? Lazarus pangalan. Lazarus tsaka itong rich man. Si Lazarus nasa bosom ni Abraham. Ibig sabihin ng bosom, pinag-aralan na natin ito. They're eating, they're dining. Kasi pag kumakain po sila, sa culture po nila, nakahiga, nakasaig. Tapos yung rich man, nasa baba, nung tumingala siya. Si Lazarus yun na. Lazarus, pwede mo bang i-dip yung daliri mo? Isawsaw mo lang ng konti dun sa may tubig at ihulog mo sa akin yung patak. Nahulog na ako. Hindi pwede eh. Ganun ba? Pwede mo bang i-warn? Yung mga kamag-anak ko, sa ganun, maiwasan nilang mapunta sila dito. Wala nang second chance. Hayaan mo sila. Anong sinabi? Nandun na mga propeta, nandun na ang laws ng Panginoon. Kung doon pala hindi na sila maniniwala, what more pa dito? Wala nang second chance doon, walang grace doon. Grace is not something na dapat nating i-abuse. It is something that expresses God's love and mercy sa atin. Kailangan nating maunawaan na itong mga panahon na to, okay, ini-extend ng Lord ang mercy niya. At itong grace na to, na hindi natin deserve, ibinibigay po sa atin. Dahil ayaw ng Lord dumating yung time, kailan niya kailangan natin eh. Pero pag nalaman natin na kailangan na natin, huli na ang lahat. Huwag po ganun. Kaya may tinatawag po na katawan ng Panginoon. Okay. Yung arm ng Panginoon, katawan ng Panginoon yung church. Nagtutulungan po yan to deliver yung message po ng Panginoon. Okay? Dahil huwag naman pa po sanang umabot sa time na kung saan. Even though nasa church ka, hindi mo pala tanggap yung grace ng Panginoon. Isa ka rin pala nagre-reject ng truth. Hindi lang hayagan. Okay? Sabi ni Jesus, He continued, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins. And if you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. Yung una po, is about the sin of unbelief. Okay?
Kaya hindi kayo makasama sa akin in the first place kasi hindi niyo ako pinaniwalaan. Tatandaan po, kung anong frame of mind mo, yun yung magdidictate pa paano ka kikilos. So yung sin of unbelief mo, magiging fruit na yan eventually. Mamumunga yan in terms of your attitudes, yung paniniwala mo, yung actions mo. Okay. Huwag po natin nahiyaan na lumipas yung bawat araw na hindi po natin ina-accept yung katotohanan po. Because the days of God's grace will pass. Mahirap na abutan ka na. Ready na po ako ngayon, Panginoon. Sabi ng Lord, time's up. Huli na ang lahat. Okay? Number 3, ito ang in-expose ng Lord. Alam niyo ba, bakit hindi niyo ako tinatanggap? It is all because kayo ay nakakadena. You are in bondage. Never kaming mga naging alipin. Kami ay anak ni Abraham. We were never slaves. Totoo po ba yung sinasabi nila? Dahil silang Egypt, slave sila doon. Doon pala mali na sila eh. Di ba? Pagbalik po nila sa lupang pangako, eventually, sinakop sila ng iba't ibang bayan. Persia, Babylonia, di po ba? Ang dami pong bansang sumakop sa kanila. And yet, masasabi mo bang hindi ka naging slave? So sabi ni Jesus Christ, hindi naman yun yung slave na yun ang sinasabi ko eh. Sino man sa inyo gumagawa ng kasalanan, hindi po tinutukoy dito yung mga paminsan-minsan lapses. Ang tinutukoy po dito yung lifestyle of sin. Okay, yung habitual. Ibig sabihin, namumuhay ka talaga sa kasalanan. Yung parang pag magkasala ka, parang wala lang. Yung parang okay lang sa'yo kasi it is who you are. Sabi niya, kapag ganun ka, alipin ka ng kasalanan. Why? Because a slave has no identity. Yung identity niya ay naka-attach kung ano lang yung ginagawa niya. And if you do sin, then you are a slave of sin. And sin is a harsh master. Kasi ang sin, ang ginagawa niya, nilalayo ka niya sa Diyos. At dinadala ka niya dun sa kamatayan. Okay? Parang sinabi ni Jesus Christ, nakakadena ka at wala ka ng wala ka ng ibang pupuntahan. Ano po ba yung salitang slave na ginamit po dyan? Yung doulos, meaning slave or bondservant. Iba-iba po kasi during that time yung bondservants. Okay? Meron yung mga tinatawag na hinahire. For example, i-hire ko si Sab. Sab, hire kita one week, ikaw ang magiging tagaluto ko. So, contracted basis. But most of the time, pag ginagamit po itong bondservant and slave po dito, it pertains to a person na pinurchase as if isa siyang bagay. Okay? Wala siyang identity. Okay? Yung identity niya ay naka-angkla dun sa kung sino yung may-ari sa kanya. Kung pagmamay-ari ka ni David, okay, yung identity mo, nandun lang siya makikita. Nandun lang ang value mo. Okay, kung anong gawin ko sa iyo, pwede kitang ibenta ulit, pwede. Pero kapag sinaktan kita o na-harm kita, nasugatan kita, nasira ko yung ngipin mo, pwede ka mawala. Ganun naman ang mga batas po nila. Pero mag-focus lang po tayo dun sa sinasabi na pag ikaw ay bondservant o isa kang slave, you are someone who have been purchased. Natatandaan niyo po yung salitang redeem. Ano ba ibig sabihin na redeem? Di po ba? Yung mga points, sino po dito nag-redeem kayo ng mga points, for example, sa grocery, sa mga cards? Pag nakabuo ka na, okay, yung sa kapihan, yung tinatatakan. Pag nabuo mo yun, re-redeem ko na po. Re-redeem ko na po yung plano. Naman po, di po yun yung redeem dito. Yung redeem po na tinutukoy dito ay yung salitang tubos. Pag tinutubos mo ang isang bagay, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin sa'yo talaga yung bagay na yun. Tama?
Kailangan mo lang bayaran. Sa inawit natin kanina, ano ang pinangtubos sa atin? Binabanggit kanina sa 1 Peter chapter 1 verse 18 yata ito 20. You have not been redeemed by incorruptible things. Sabi po ng scripture. Kung nakikita niyo sa awit kanina. But you have been redeemed by the precious blood of Christ. Ano ba yung pinambayad sa iyo? Ano? Kasi po, malalaman mo dun yung halaga eh. Yung halaga ng common servant ay 30 pieces of silver, which is the same number of silver coins na ibinayad nung ipinagkalulo ni Judas si Jesus. Tinreat niya as a servant, as a slave. Ganun lang ang pananaw niya sa Panginoon. Pero paano ka tignan ng Panginoon? Binayad niya buhay. So, ibig sabihin, ganun yung pagpapahalaga ng Diyos sa mga anak po niya. Pero sabi niya dito sa mga nagre-reject ng truth, alam niyo, hindi ko kung alam niyo lang kung sino yung nagko-control sa inyo. Madidedress na kayo ngayon pa lang. Dahil kayo ay slave ng sin. Pero kaya ba silang iligtas ng Lord? Yes, kaya. Pero gusto ba nila magpaligtas? Okay, right. May alam ka ng truth eh. Pag sinabi mong, hindi, ang 1 plus 1 ko ay 3. Kahit ano pang mathematical formula sang ipakita sa iyo to prove na yung 1 plus 1 ay 2, hindi mo siya paniniwalaan. And yun yung masakit sa heart ng Lord. Di po ba? Yung hindi ka mapaniwala because of their pride. They have been enslaved by sin. Naging slave po sila, tama? Tayo po ba hindi slave? Pag mauunawaan mo yung ipinapakita ng Diyos at yung naisin ng Diyos sa bawat isa, mauunawaan mo that it is a blessing to be called a slave of God. Hindi, yung context kasi ng slavery, pag nasa maling gawa o gamit po siya, bakit siya? Wala kang identity. But when you become a slave of God, you became a slave of righteousness. Nagbabago yung identity mo. Di ba? Sa Romans 6 kanina na binasa natin. Hindi na tayo slave ng sin. Na kung dati gumagawa tayo ng mga wicked things, ngayon hindi na ganun. Kaya baguhin nyo na yung buhay nyo. Yun yung sinasabi ko. Mga preaching na sinishare ni Jesus Christ that time. Pero hindi nila matanggap. Why? Because pag-aari sila ng ibang master. Yung identity nila wala kay Jesus. Kaya hindi nila matanggap anything na sabihin ni Jesus. Okay. Because they are not willing to hear. Fourth, those who reject the life, ito yung makikita mo, pag talagang isang tao rejects truth, magiging inconsistent siya. Wala siyang kapayapaan sa buhay. Hindi balance eh. Yung message niya at yung buhay niya magkaiba. In contrast with Jesus, sabi niya, can any one of you prove to me na ako ay guilty of any sin? Ano ko pagsabi? Kung ganon, bakit hindi niyo mapaniwalaan ang sinasabi ko kung nagsasabi ako ng totoo? In the same manner, sinasabi ni Jesus Christ, yung buhay ko ito, katotohanan, meron bang isa sa inyo na makapagsasabi na may mali akong ginagawa? So kung wala, bakit? Hindi niyo matanggap. All because those who reject the truth, pinoprotect lang nila kung ano yung truth nila. Okay? They are inconsistent, depende sa sitwasyon. Pag minsan ito yung threat sa sitwasyon nila, babagay sila doon. Pag may mas mataas naman na iba,
na magiging, doon naman sila babagay. Inconsistent. Yung sinasabi nila, yung tinatayuan nila, depende sa sitwasyon. Pag nasa church, mabuting tao. Tama? Pag nasa ibang grupo, ibang klaseng tao naman. Magkaiba yung tinutuntungan niyang pagkatao. Yung sinasabi niya sa church, kaiba dun sa ipinamumuhay. May inconsistency. Okay. Ganun po yung mga tao that rejects the truth or rejects the lie. Wala pong shalom. Sabi niyo nga po shalom. Walang kapayapaan po yun. I know that you are Abraham's descendant. Sige, pakita kayo ng birth certificate nyo. Sige, tama kayo. Mapuprove nyo na yung kapanganakan mo, maililink mo papunta dun sa ninuno mong si Abraham. And yet, kahit na ma-prove mo yan, bakit mo ako gustong patayin? Tama po? Si Abraham, never niyang ninais akong gawan ng masama. In fact, nung nakita niya yung patungkol sa akin, nagsaya siya. He rejoiced. Pero kayo, hindi kayo katulad nung ninuno ninyo. Yes, genetically, nakalink kayo kay Abraham, but spiritually, wala kayong part ng kahit ano ni Abraham because you have no room for my word. I am telling you what I have seen in the Father's presence and you are doing what you heard from your Father. Ibig sabihin, magkaiba tayo ng tatay, magkaiba ng tatay sa Abraham, at iba yung tatay na sinasabi niyo. Even though sinasabi niyo yung tatay niyo si Abraham, iba yung tatay ni Abraham. Kilala ko yung tatay niya, tatay ko din. Okay. Pero yung tatay niyo, sinasabi niyo yung tatay niyo si Abraham, sa totoo, hindi yung tatay si Abraham. Dahil sa ikinikilos ninyo ngayon, na pag nanais na patayin ako, iba ang tatay niyo. Yung tatay niyo, mamamatay tao. Kasi the way kayo mag-isip at kumilos, ay hindi akma, walay sa kalooban ng Panginoon. Number 5, in-expose ng Lord yung dark nature po nila. Binabanggit natin na genetically from Abraham, spiritually from Satan. John 8:19 ang sabi po doon, you do not know me or my Father. Paano yun? Nag-aaral ako sa school. Paano yun? Scribe ako. Paano yun? Teacher of the law ako. Paano yun? Teacher ako ng mga bata na edad 12 pataas. Kami nagtuturo ng scripture. Kami naglilid sa temple. Paano mo nasabi na hindi namin kilala ang Diyos? Kasi sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, makikilala niyo ang Diyos. If you knew me, you would know my Father also. Hindi lang po sinabi ni Jesus Christ na iisa sila ng Panginoon, that they are united. Not just in divinity, but in their nature. But in their heart also. In verse 42, Jesus said to them, if God were your Father, you would love me. For I have come here from God. I have not come on my own. God sent me. Verse 37, I know that you are Abraham's descendants, yet you are looking for a way to kill me, because you have no room for my word. Verse 44, you belong to your father. Sino daw po yung tatay? Devil. Anong kabalitan ng devil? Dito. Mamuhay. Okay. You belong to the devil, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Okay? So ano pong ibig sabihin po nun? Kinokontrast lang ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, kilala ko yung tatay ko. Bakit? Yung gusto ng tatay ko, yun yung sinasabi ko. At yung gusto ng tatay ko, na nakikita kong ginagawa niya, yun din ang ginagawa ko. Ibig sabihin, one. Yung ibig sabihin ng love, pinag-aralan natin before. Pag sinabi kong mahal ko ang Diyos, makikita yun sa buhay ko dahil iisa lang kami ng kilos. Ito, sinasabi ko sa inyo,
Hindi siya ang tatay niyo. Bakit? Iba kilos niyo eh. Ang tatay niyo, yung devil. Kasi yung devil, sinungaling. Sinungaling kayo. Tinatrap niyo ko. Ikaw ba explain natin kung dadagdagan natin yung pamintindihan niyo yung story? Doon sa setting kanina doon sa adulterous woman, hindi niyo sinabi ang buong katotohanan. Why? Gusto niyo akong trap. Gusto niyo akong ipapatay. Nagsisinungaling kayo. Sino ba si Satan? Paano siya describe ng John 10:10? He is the enemy who tries to steal, to kill, and to destroy. Yun yung nature niya. Okay? Hindi mo mababago ang nature. Kailangan baguhin mo yung pagkatao. Unawaan po, ang baboy na pinaliguan, binihisan, pag nakakita ng putik, tatalon sa putik. Why? Nature. Pagagalitan mo ba siya? Ba't ka nagputik ka niligo? Walang eh. Sasabihan ka, you don't know, I'm a pig. Baboy ako eh. Natural lang na magpakababoy ako. Yun yung sinasabi ni Jesus dun sa mga religious leaders. Natural, kung ang tatay mo sinungaling at mamamatay tao, nakikita sa inyo. Tatay niyo siya eh. Naunawaan ko. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding, ano ibig sabihin na not holding to the truth? Yung salitang abiding. Pag sinabing abiding, malalaman natin later. It means to dwell. Doon manahan. Okay? For there's no truth in him. When he lies, he speaks his native language. Tulad ng pinapanood natin. Na? Yung pinapanood natin na Korea. Na, pag nagsinungaling siya, kapanipaniwala talaga yun. As if nagsasabi siya ng totoo. Ganun po itong devil. Pag nagsinungaling siya, talagang kapanipaniwala. Itong pointer na to ay kulay red. Tama? Mali. Pero the way, pag sinabi niya parang kapanipaniwala, ganun po ang devil. Even though alam mong mali, pero dahil sinabi niya ng ganun, may convincing power. Okay? Ang sabi niya, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kung sinabi kong father, source. Tatandaan niyo po yun. Source. Pinagmulan. Next. Nantok na po kayo, no? So, summary pa lang po yan ng isang half. Yung first half, tinukoy pa lang po, di ba sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever walks with me shall not walk in darkness, but will have the light of light. Sabi, di ba? Pero kapag nire-reject mo yung light na yon, ano lang sinasabi nun? Wala kang tenga. Hopeless ka na. Baka hindi mo na abutan yung grasya ng Panginoon. And you will remain in bondage. You will live a life na walang kapayapaan. Hindi balanse ang buhay mo sa sinasabi mo. All because your nature has not changed. Okay? But those who are in the light, those who accept the truth, ano po yung available sa kanila? Ano sinasabi ba ng Scripture? Ano ba yung sinasabi ng Scripture? Those who are in the light will never walk in darkness, but will have the light of light. Okay? Ano pong ibig sabihin po ng mapasama ka po o tanggapin ang katotohanan o ang liwanag? Ang ibig sabihin po nun, magipag-isa kay Kristo.
Kasi kung sinasabi niya, ikaw ay si Kristo ang liwanag na sanlibutan, paano ka mapupunta dun sa tinatawag na liwanag? Dapat nandun ka sa side ng liwanag. You must choose your side. Pumili ka, saan ka ba? Liwanag sa dilim. Sa tingin mo, nasa loob ka ng isang kwarto. Sinindihan mo yung ilaw sa loob ng kwarto. Pero hindi ka pumasok ng kwarto. Anong ibig sabihin nun? Nagsasayang ka ng kuryente. Sa tingin mo ba, maaambunan ka ng liwanag? Hindi. Kasi kinonsil mo lang yung liwanag sa loob ng kwarto. Ang dapat mong gawin, makipag-isa ka dun sa liwanag. Pumasok ka ng kwarto. Be one with the light. Yun po yung sabihin ng accepting the truth. Sa ibang scripture sa Bible, ang sabi, those or anyone who is in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. Anong ibig sabihin ko nung in Christ? Ikinasal kay Kristo. Ibig sabihin, naging kaisa ni Kristo. Ibig sabihin, pumunta siya dun sa loob ng kwarto kung nasan yung liwanag. So, sino nakikita ngayon? Ikaw o si Kristo? Yung liwanag. So, ano pong mangyayari kapag ikaw ay na-expose sa liwanag? Lilitaw yung mali, lilitaw yung pangit, pero anong sasabihin ng Panginoon? Alam ko yung mga kalumihan mo, kabalaktutan mo. Pero dahil ikaw ay kaisa ko, babaguhin kita. Hindi ka lang isang baboy na paliliguan ko. Babaguhin ko yung nature mo. Mula ngayon, hindi ka na baboy. You are not anymore a slave of sin. Okay? But you will become a slave of righteousness. Bagong nature. Ibig sabihin, hindi ka na ba magkakasala? Potentially, magkasala ka. Pero hindi ka na nagsiswimming sa kasalanan. Nakakapag-no ka na din sa sin. Every time that you walk in the light as He in the light, may fellowship ka na sa Panginoon. Hindi lang sa kapwa mong tao. And the peace of God, yun yung natatamo ng isang taong naglalakad sa liwanag. May kapayapaan. Walang confusion. Walang anxiety. Bakit maliwanag? So, ang sabi ni Jesus Christ, sino ba yung kinakausap ni Jesus Christ doon sa context po na to? Yung tinatawag niyang those who accept the truth are those people na nakikinig din. And those people that are ready to believe Him. Ang sabi ni Jesus, even as He spoke, many believe in Him. Yung pa lang po blessing na. Because there are many in that time, okay? Nandun po sila, naririnig yung message ni Jesus, pero wala po silang kakayahang makinig. Kaya wala silang kakayahang manampalataya kay Jesus. So ano pong nangyari? Those who accept the truth, they believe on who Jesus is. Number 2, hindi sapat na maniwala. Naniniwala po ba kayo si Jesus ay Lord? Isinasabuhay niyo po ba na si Lord, na si Jesus ay Lord ng buhay niyo? Magkaiba po yun. Madaling sabihin, Christian ka ba? Yes. Namumuhay ka ba as a Christian? Katagdan niyo po, yung kwarto na kung nasa ng liwanag, manatili ka doon. Yun yung ibig sabihin ng abide. Hold on to my teaching. Stop sinning. Walk according to God's law, God's words. Okay? Yun po yung message niya doon sa mga naniniwala, doon sa mga nakikita niya na ready tumanggap ng katotohanan. Sabi niya, to the Jews who had believed, dapat yung belief mo ipakita mo sa pamumuhay mo. Abide.
Yes, naniniwala kayo na yung salita ko galing sa Ama. Yes, naniniwala kayo na ako, yung ginagawa ko ay nakita ko na ginagawa ng Ama. Alam ko naniniwala kayo. Pero para ipamuhay yung paniniwala na yun, okay, panghawakan nyo yung mga salita ko. Yun yung ibig sabihin ng abide. To live in, to dwell in, to make it your home. I'd rather be a doorkeeper at the house of the Lord than 1,000 places elsewhere. Natatandaan niyo po yan sa isa. You are my light, dwelling place. My salvation. Yun yung kanta na kung saan ayaw kumanta. Pero natuwa lang ako sa kanta na yun kasi sinulat siya ng isang place. Sumulat siya ng isang pastor na siya ngayon dahil siyang lead sa music ministry. Okay. Join that, may sakit siya sa puso. Nakita niya na yung comfort talaga niya. Yung nasa tahanan siya ng Panginoon. Sinulat niya yung dwelling place. Favorite pa eh. Kung nakinig na tayo, okay? So yung ibig lang sabihin po doon, abay. Pwede kasing pumasok ka sa kwarto tas nainit. Buhay naman pala dito. Ang buhay palang maging Kristiyano, daming bawal. So anong ginawa mo? Naglulunod ka. Backslide. Okay? We must abide. Kahit na mahirap, abide. Kahit na mahirap, madaling pumasok sa relationship, mahirap manatili. Dirty the channel. Doon po nasusukat yung tunay na pagmamahal. Tunay na ganda ng isang bagay kapag nananatili. Hindi po ba? So abide. Doon mo masasabing mahal mo ang Panginoon, doon mo abide. Pwede kasing nasusunod mo yung Panginoon kasi lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, okay. Pero paano pag hindi? Mahirap sumunod minsan. Pero ang sabi ng Lord, abide, hold. Huwag bibitaw kahit mahirap. Hold on to my teaching. Not enough to believe, but let your belief show in your abiding. Number 3, then you will know na kayo talaga ay mga disciples ko. Ano ba kasi yung ibig sabihin ng disciple? Next. A disciple is a believer. But a believer should be a follower. At yun yung totoong Kristiyano. Hindi lang naniniwala kung sino si Jesus, kung sino ang God the Father, kung sino ang Holy Spirit. Bagkus sumusunod siya sa kung ano yung kalooban. Yun na. Natatandaan niyo po pag binaptize ka, I now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anong ibig sabihin po nun? Pag sinabing name, destiny, way of life. Ibig sabihin, pag ikaw ay ini-immerse, namamatay yung dati, binabaptize ka, ini-immerse ka, pag bangon mo, kaninong image na yun? Hindi mo na siya image. New creature na yun. At ang sabi ni Jesus, pag magbabaptize kayo, baptize niyo sila in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung image nila dapat image ng Diyos. Yung pamumuhay nila, kalooban ng Diyos. Yun lang naman ang ibig ko sabihin nun. Okay. Hindi ka binabaptize para magkaroon ka ng ninang na magbibigay ng aginaldo. Hindi po yun yung purpose nun. Binabaptize ka because you are becoming a new creation. Representation yun nung pakikiisa mo sa Panginoon. Hindi, wala yung magic power na, uy, sa heaven na ako ngayon, nabaptize na ako. No. Pakikiisa mo din yun sa simbahan. Pag-welcome na sila sa part ng family ng church. Pero that is a public declaration. Yung dating ako, pangit yun. Binago na ako ng Panginoon. Ito na yung
bagong ako. And I am holding myself accountable sa inyo, kayong mga witnesses ko. Yun yung essence ng baptism. To the Jews who had believed in Jesus said, if you hold to my teaching, okay, hindi na pwedeng believe, hindi pwedeng believe lang, dapat nag-dwell ka doon, dapat nag-follow ka, then doon ka palang nagiging talagang isang disciple. Disciple ka ba? Sasabihin mo, yes, nagtuturo kasi ako ng Bible study. Nag-delete din ako ng group. Does that make you a disciple? Pag hindi ka sumusunod ng salita mismo ng itinutuhan mo sa iba, uy, huwag kayong magsinungaling. Tapos ilang beses ka magsinungaling sa isang linggo. Hindi ka disciple. You are ang tawag dyan, joke. Wala kang ibang niloloko kundi ang sarili. John 8:29, the one who sent me is with me, he has not left me alone, for I always do what pleases him. Okay, yun po yung discipleship na tinuturo. Number 4, dito pa lang papasok yung knowing the truth. Ang layo, no? Paano mo malalaman ang katotohanan? Never mo siyang malalaman pag hindi ka niya kaisa. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. If you do not know, if you are not one with the Lord, okay, hindi mo malalaman ang... Sige, kahit basahin mo itong Bible, unless you will love Him, hindi mo siya makikilala. Kaya hindi ko nakakalimutan eh. Sinabi siya nung isang kabiyes ko dati, na pastor na din, si Kuya Tan Levy. Nung mag-aaral siya ng Bible School, may question dun eh. Na, hindi ko talaga siya nakakalimutan. Yun din yung pinangawakan ko natin. Sabi niya, ang isang question dun, bakit gusto mong mag-aaral sa Bible School? Ano pong sasagot niyo kung kayo? Ba't niyo gustong mag-aaral sa Bible School? Lumawak ang kaalaman sa Bible. Pwede po kayo mag-master kahit 10 years pa. Pwede din kayong mag-aaral ng Hebrew language. Nang sa ganun, malaman nyo. Does that make you a good disciple? Yun ba yung way to the truth? Nasabi ni Kuya Dan, simple lang, to know Him more so that I can love Him more. There you go. Huwag ang objective mo sa pag-nanais mong malaman ng katotohanan ay hindi mahalin siya. Know the truth. Ibig sabihin ng knowing is parang pagmamahalin, pagiging kaisa. Okay? Ang sabi dito, makakalaya ka lang talaga dyan. Bibitawan mo kung sino man yung pinangahawakan mo. Ayokong may kahati sa'yo. Ganun ang Panginoon. Kasi pag magmahal ang Panginoon, buong-buo, lahat talaga binibigay. So kung talagang gustong malaman ng katotohanan, willing ka bang maging kaisa ko? So never mo siyang makikilala at never mong malalaman ng totoo kapag hindi ka makikipag-isa sa Kanya. So yung pagkikipag-isa sa Kanya, hindi yun isang one-time event. Lord, sinusuko ko na ang buhay ko sa iyo, nagkasala ako, patawarin ko ako. Tinatanggap ko yung ginawa ni Jesus. Dahil sa finish work niya ngayon, ako ay nasa side na ng kabutihan, nasa kalangitan na ako, secured na ako. Dito natatapos yun. Kung iniisip nyo na yun yung gate pass nyo sa heaven at magsasabi na makikilala mo na ang Diyos dahil doon, kakamali kayo. Pinaniwala mo lang ang iyong sarili na ikaw ay nasa Panginoon. Pero kapag hindi mo nalalaman kung anong totoo, dahil hindi ka nagiging kaisa ng Panginoon, paano ba sasabing malalim ka na sa Diyos? Pag ba marami ka ng alam patungkol sa Bible, ganyan yung story niya. Ito kasi context niyan eh. O ito kasi background niyan eh. Pag kaya mo nang gawin yun, does that mean alam mo na yung totoo? Unless isabuhay mo yun. At unless masabi mo na mas nakikilala mo ang Diyos dahil doon, then you really don't know
That's it. Kaya po sinabi niya ni Jesus Christ, I am the light of the world. Whoever walks. Hindi stagnant yung life, ikinikilos, then they will have the light of life. Yung kaayusan ng buhay. Ano naman po? Layo na sa John 8:32, no? Ang sabi, and the truth will set you free. Kasi yun yung katotohanan. Ano ba yung truth na yun na sinasabi? Kailangan mo siya. Kasi kung wala siya, wala yung katotohanan na yan. Okay? Kasi marami ka pwedeng katotohanan na panghawakan, pero hindi yung katotohanan na pinag-usapan dito. Yung katotohanan na nais kang mahalin ng Diyos, willing ka bang mahalin ka? Kaya may tanong dyan. You can only know the truth. Okay. Kapag hinayaan mong iligtas ka ng anak niya. Only the Son can set you free. Because you are enslaved with a harsh taskmaster, sin, who do not desire anything but your death. Last. Freedom. Hindi pa pala last. Anin yan. Then you will know the truth. Nalaman mo yung totoo. Yan pa lang yung papalaya. Ganda niyo yung progression? Identity muna. Then relationship. Ayos mo yung identity mo, relationship mo sa kanya. Then, ikilos mo na yun. Unti-unti mong bitawan yung sins in life. Throw off anything that hinders and sin that easily entangles, and let us run the race that is marked out for us. Focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith, our way of life. Naglilink na ngayon yung mga verse, tama? Yun po yung tunay na kalayaan. Pag hindi mo mauunawaan na yung katotohanan ay siya, at nalilimitahan ka patungkol sa factual information of what the Bible teaches, malilimit yung understanding mo because hindi nais ng Diyos na malaman mo yung scripture for the benefit na alam mo siya kung bakit ganun siya nakasulat. Ang objective ng Lord, makilala mo siya. Nang sa ganun, malaman mong mahal ka niya at nagnanais siyang bahin mo siya. Gusto niya, nagmamahalan kayo. Ang nagmamahalan, holding hands while walking. Nagbubulungan. Why? Because their hearts are close. Pag malayo ang heart, nagsisigawan niya. Sino nagsisigawan dito? Okay, magsigawan. Yung pagsisigawan is just a feedback. Ibig sabihin lang na pinapakita sa inyo, may problema kayo sa heart. Ayusin niyo. Okay? Loud house. Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is slave of sin. Now a slave has no permanent place in the family. Okay? But the Son belongs to it forever. Permanent answer. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Next. Ito na po yung dulo niya. Light of light. Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. Huwag sabihin nun, physical death, di na mamamatay. Sa context, spiritually, it means wala nang, di ka na mapapawalay pa sa Panginoon. Bakit in the Genesis event, Genesis account, paano napatalsik sa garden or in God's presence ang ating mga ninuno, si Adam and Eve? They sin. Eden means God's presence. Nung sila ay nagkasala, sila po ay pinatalsik. Yung mismong pintuan, ginwadyahan ng angel. Yung tree of life, ginwadyahan din. Dati walang gwadya yun. So nawalay po sila sa Panginoon.
So yung grace ng Panginoon, nagbigay siya ng panibagong daan. Sino yung binigay? Jesus. John 14:6, tandaan niyo? I am the way, the truth, and the life. Ano sinasabi niya? Ako yung tala. Yung sinasabi niyo, pinakamamahal niyo yung salita ng Panginoon, ako yun. In the flesh. Hindi ako nandito para sa buhay lang yun, para ipakita sa inyo na totoo. Ang Diyos na nagmamahal sa inyo. At ako yung daan para makabalik kayo sa Kanya. Kasi sarado yung daan. Okay? Ito lang yung tanging daan, hindi daing daan. Tanging daan na magdadala sa Panginoon. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Okay? So ito lang naman tanong. Saan ka ba nakakampi? Which side are you? Secondary question o additional question. Anong katotohanan pa ba yung inaantay mo until now para mahalin mo ang Diyos at magtiwala sa Kanya? Kailangan ba magkasakit ka muna at iligtas ka niya sa isang matinding sakit? Kailangan ba ibigay niya muna yung pinagpipray mong trabaho? Kailangan ba sagutin ka muna ng crush mo? Kailangan ba maayos muna yung pamilya ninyo? Ano ba yung truth na inaantay-antay mo para masabi mo, Lord, ready na po akong tanggapin ang katotohanan mo. Hindi ko masasagutin. Pero tanong po yan sa bawat isa. Nakita na po natin ang nangyari. Those who rejected the truth, they were exposed of their folly. They were judged by the Lord. They have been condemned dun pa lang. Wala na kayong hope. Wala na kayong pag-asa. You are enslaved at wala kayong part kung ano man ang meron ng tatay. Yun yung kinalagyan nila. And those who are humble enough to accept the truth, binigyan sila ng tinga, inaya sila na manatili, in-encourage sila na magpatuloy. Kasi pwede ka ng Christian Christian forever. Tapos gusto mo yung anak mo Christian for life, kaya pinangalan mo ay Christian. Christian siya since birth, Lord. Yung pala, pinangalan mo ng Christian. Those who accept the truth, okay, yun yung mga pinakamatatapang. Kasi, ano po ba yung ayaw natin? Yung masabihan tayo ng mga pangit na bagay. We hide those things. Ayaw natin ng mga pangit na hide natin. But the Lord, pag lalapit ka sa Kanya, i-expose niya talagang mali. Unless ipakita niya sa iyo yan na yan ay hindi maganda sa iyo, hindi mo siya tatanggapin. Pero kapag may humility sa heart, as compared sa kaaway, di ba, prideful heart yun. Willing kang, Lord, sorry. Lord, tulungan mo. Babaguhin ka niya. At yun yung start mo ng growth. Kasi kung hindi ka willing na habang Lord ay nagsashine siya as light of your life, at hindi ka willing na magpabago doon, hindi ka magbabago. Parang ito na yung capsule na gamot sa sakit mo, ayaw mong inumin. Hindi. Nagsisimula yun dun sa pagtanggap mo na ito yung kinalalagyan ko, tinatanggap ko yung ginawa niya, at makikiisa ako dun sa kalooban niya. Yun yung accepting the truth. Next. So in summary, ang layo, no? John 8:32, those who had believed in Him. Di ba ginagamit natin to? And you will know the truth. Minsan na dito lang, and the truth will set you free. Kailangan mo malaman ng katotohanan because yun ang magpapalala sa iyo. Pero na minisquote natin kasi iba yung context na pinag-aaralan natin. Ang context nito, Jesus said He is the light of the world. Yung liwanag na yun ang magpapalaya sa iyo sa kasalanan at magbibigay sa iyo ng buhay na may pag-ibig sa Diyos. Talking to those who believe, yun po yung main context ng pinagsabihan niya ng John 8:32. At in-explain niya dun sa mga stories and debates na nangyari that your actions ay
yun ay nagpapakita ng iyong desire. Yun yung nagpapakita ng heart mo. Na dahil yun yung ginagawa mo palagi, yun yung nagiging character mo, and eventually, it becomes your identity. Okay? Kaya sabi ni Jesus, hindi sapat na naniniwala kayo dun sa mga pinagsasabi ko. Kailangan manatili kayo. Hold on to my teaching. Manatili kayo dun sa salita ko. At the same time, maging consistent kayo. Yung sinasabi ng bibig ninyo, same siya sa isinasabuhay ng katawan ninyo. Okay? Becoming Jesus' disciple. Then knowing that it means becoming one with Him, huwag niyong kakalimutan yun, ang pag-ibig ay pakikiisa. Yung root word na ahab, it means one. Yung salitang ahava, di ba yung know that becoming one with Him, be set free, not a slave of sin, dahil walang ibang gusto ang sin kundi kamatayan, but a slave of righteousness. Dahil ang righteousness, kaayusan, o buhay, kapayapaan ng binibigay. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Dakilang Diyos, aming masalamat po sa iyo mga salita. Tunay, ikaw ang aming liwanag na hindi kailanman magmamaliw. Salamat po sapagkat hindi ka nagsasawa at hindi ka naiinip sa paghahantay sa aming Lord. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan. Diyan, Panginoon, bigyan mo kami ng mga tainang handang makinig, tanggapin ang iyong katotohanan na siyang patuloy na magbabago sa amin. Nang sa ganun ang bawat isa ay makalakad kasama mo sa katwiran, sa at sa kalooban mo, Panginoon. Dalangin natin, nalang mo bagay na hindi ka tanggap-tanggap, hindi align sa iyong kalooban. Dalangin po namin na expose mo ang mga bagay ito. Wala po namin na masakit, but these things should be done. Nang sa ganun, kami po ay tunay na makalaya. Alam po namin na walang imposible sa inyo. Alam po namin na kayo po ay makapangyarihan. Sa mga panahon pong yun, mangyari lagi namin maalala na hindi mo kami naiiwan. Dalangin po namin na sa mga pagkakataong yun, ay magpatuloy po kami at magsilbi din kaming ehemplo para sa iba. Nang sa ganun, ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumapit at magpuri sa inyo. Dalangin po namin na anything na itinuro mo sa amin sa agaw po na ito ay magamit namin siya sa aming buhay, ay pasa namin sa mga taong dinadala mo din sa aming mga kalagitnaan. Dalangin namin na patuloy na lumago ang church, individually and nasa community, at magsilbi po kami not just a good vessel for your kingdom, but magsilbi kami good testimony. First and foremost sa aming family, and then sa bawat sphere of influence kung saan mo po kami makapatrabaho, makapaskool, makapasalog ng pamilya. Dalangin po namin na yung lahat ng ito, yung bunga na ito ay magbalik sa inyo ng kapurihan at kaluguran. Dalangin po namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless po.